Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Abangan this Saturday. Hi, this is Kyla Miel, and you're watching Scene Zone. Growing up, I used to compete with my ate sa vocal solo pop. Sinabi ni Ross, he is a rapper. He said na, don't wait for the opportunity to come. Submitting a demo that's AI, I don't like it. Of course, yung movie ni David Licauco and Barbie Forteza po na That Kind of Love. May nakikita pa rin akong comments na, napanood ko yung movie kaya napakinggan ko yung song. Bawat hakbang ko na magtayo, gilan ang bituin ako'y uuwi sa'yo. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine. Good morning, Lakay. Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy
ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Vara Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan ang kabuhanan din palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Abangan this Saturday. Hi, this is Kyla Miel, and you're watching Scene Zone. Growing up, I used to compete with my ate sa vocal solo pop. Sinabi ni Ross, he is a rapper. He said na, don't wait for the opportunity to come. Submitting a demo, that's AI. I don't like it. Of course, yung movie ni David Licauco and Barbie Forteza po na That Kind of Love. May nakikita pa rin akong comments na, napanood ko yung movie kaya napakinggan ko yung song. Bawat hakbang ko na matayog, ilan ang bituin at yung bituin ako'y uun sa'yo. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. The Better News, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show, nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Abangan this Saturday. Hi, this is Kyla Miel and you're watching Scene Zone. Growing up, I used to compete with my ate sa vocal solo pop. Sinabi ni Ross, he is a rapper. He said na, don't wait for the opportunity to come. Submitting a demo that's AI. I don't like it. Of course, yung movie ni David Licauco and Barbie Forteza po na That Kind of Love. May nakikita pa rin akong comments na, napanood ko yung movie kaya napakinggan ko yung song. Bawat hakbang ko na magtayo, gilang ang bituin ako'y uuwi sa'yo. 12:00 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV.
gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes. RH. Sa dami ng mga manluloko ngayon, dapat may pangdepensa ka, may pambawi ka, dapat may alam ka sa batas. Lahat ng pag-uusapan dito, napapanahon. Batas nga eh. DZRH. Usapang legal. At para mas malinaw ang usapan, kasama mo si Attorney Cam, Attorney Cheryl Adami Molina sa DZRH Radio, TV at online. O hindi pwedeng dahilan ang wala kang alam sa batas tapos absuelto ka na. Maganda pa ding may alam ka sa mga law of the Philippines, no? Usapang legal. Usapang legal.
Magandang gabi po Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal. Kasama na po yours truly. Ako po si Attorney Cam. Kamusta po kayo? Napakaganda ng ating topic ngayon. May kinalaman po sa sa mga nag-i-issue ng cheque na hindi naman po nilalagyan ng pondo ang naturang cheque. Nako, bakit naman? Why oh why? Meron ba silang pananagutan? Alam nyo po, napakaganda, no? Nung ating proseso kapag halimbawa hindi ka makapagdala ng mga malalaking cash, no? Ang cheque, ang isa sa pinaka easiest, safest para ikaw po ay makapag-transact, no? Sa pamamagitan ng cheque good as cash, no? Ang problema, may mga iba po na nag-i-issue ng cheque, tapos ang nangyayari po, hindi po nila nilalagyan ng pondo o pera yung account nila, yung checking account nila, at kapag pinresent na po, no, doon sa bangko, eto na. Parang basketball na, nagtatalbugan. Ang nangyayari po doon, no, nawawalan ng halaga, no, yung cheque, no? Kasi sabi ng ating batas, ang rason kung bakit meron tayong sistema na nag-i-issue ng cheque ay para, 'di ba? Para sa kagandahan, ease of transaction, kagandahan po ng transaction ng mga consumer. Halimbawa, ay sila bibili ng mga goods na kahit wala silang cash, basta meron kang cheque, po pwede mo itong gawing pambayad. It's just a piece of paper pero importanteng papel po ito. Ngayon, kung hindi mo siya bibigyan ng halaga at itatrato mo na parang walang kwenta yung papel dahil wala naman itong pondo, no? Meron itong pananagutan sa ating batas. So I'm talking about the bouncing check law, no? Yan, BP22, talagang maingay na maingay yan. BP22, sabi natin, no, sa batas po hindi naman tayo makukulong kapag nangutang tayo, di ba? Kaya karamihan po medyo kumakapal na po yung mga mukha ng ating mga hindi lahat ng ating mga kababayan. Sige lang sa utang, pero kasi alam nila hindi sila makakasuhan, hindi sila makukulong, hindi makukulong, no? Pero ibahin po ninyo kapag halimbawa umutang kayo and then secured by post-dated checks at hindi nyo ito napondohan, ito pong violation ninyo sa BP22 o sa anti-bouncing check law. Dito ka tatamaan, dito ka maaaring makasuhan, at kapag convicted, dito maaaring makulong ka. Di ba po kapag halimbawa natalbugan kayo, magkano ang penalty sa bangko? Di ba ang mahal, parang 2.5 if I'm not mistaken, no? Checking account po, napaka-importante kapag halimbawa magbabayad ka at kulang-kulang, no, mga 100,000 pataas, 50,000, hindi ka na magdadala ng cash, 'di ba? O kaya transfer na lang siya, parang credit card, 'di ba? Pag may credit card ka, hindi mo kailangan lagi ng cash. Kaya sabihin mo, yung mga mayayaman wala silang cash kasi lagi silang may credit card, meron silang mga debit card, meron silang mga kung ano-anong card. At meron silang checking account, no? So lagi silang may dalang cheque. Ang cheque nga lang kasi medyo bulky, tapos mahirap laging dalhin, no? Dati meron pa niyan, 'di ba? Talagang bawal po yung rule na bawal po na matlop. Tsaka dati po kapag halimbawa nagkamali ka sa cheque, 'di ba? Kina-counter sign. Maraming gumagawa ng mga kalokohan sa mga counter sign. Kaya sabi, wala nang counter sign, bawal magkamali. Pag nagkamali ka, maskid ulit ka. Okay lang naman, 'di ba? Mas mura naman yung kaysa yung mga susceptible ba yan sa mga
mandurupang, mandurugas, mandaraya na gustong makalamang, no? Kaya importante po na alam natin itong BP22. So, ang BP22 po, again po, no, familiar po yan, bouncing check law, no, at dito po, binibigyang importansya, no, ng batas, yung paggamit ng cheque as a payment for a certain services, no, o kaya certain products that you will purchase, diba? So, importante na meron tayong sistema ng checking account, no? At ang primary goal po ng ating batas yung integrity po, no, ng financial transaction using checks. Yan. So parang pine-preserve nito yung trust between two parties. Meron kang binili o kinuha at ipapalit mo yung cheque, o meron kayong na-built na trust at yan dapat ay hindi mawawala. Kaya kapag halimbawang hindi mo tinupad ang iyong obligasyon na nakalagay doon, ganitong date, mag-due date ito, merong ganitong halaga, itong cheque na ito, pwede kang makasuhan. Yan. Ang BP22, ito po usually po ay nag-a-address, no, sa issue ng mga bibigay ng cheque na tumatalbog, o kaya naman po yung tinatawag natin na dishonored. Again po, ang BP22, sinasabi niya, bawal ka mag-issue ng cheque ng walang sapat na pondo, o kaya naman wala talagang pondo. Kasi may mga ganyan no? Nag-issue siya ng cheque pero nakalimutan niyang pondohan lang, no? Tapos tinawagan siya, ma'am, may pumasok pong cheque dito, kulang po, insufficient, DIAF, drawn into insufficient account. Tama ba? DAIF, drawn against insufficient funds. sorry, DAIF po, no? So kapag ganito, it's either tatawagan po yung may-ari ng account na yon, sasabihin, meron kang ditong tumalbog na cheque. So, naku, 2.5 yun, di ba? Tapos ang gagawin mo na lang, it's either palitan mo yung cheque o kaya bayaran mo siya ngayon ng cash, transfer ka ng money sa kanya, no? Kasi ang sabi ng ating batas, no, liable, sino ba yung maaaring makasuhan ng BP22? Kung sino man yung nag-issue, no, ng cheque, tapos knowing at that time wala itong sufficient accounts, at that time na na-present ito, no, walang pondo dun sa account na yon, o kaya naman ang mas malala pa, close account na pala. Grabe, may mga ganyan po no, yung usually to sa contract of lease, no. Sa contract of lease, papayagan kang magrenta ng bahay, pero magbigay ka ng mga post-dated checks. Ibig sabihin, every month, ganito ang iyong babayaran. So, para hindi ka na guluhin ng owner ng property, o kaya yung tinatawag natin na landlord mo, issue ka ng cheque, no? Deposit na lang siya para hindi siya maniningil. Now, kung hindi ka nakapagpondo sa cheque, eto na, doon tayo magkakaroon ng problema. May nagtanong dito si Teresita Atienza. Sabi niya, attorney, akala ko estafa ang kaso pag tumalbog ang checking in-issue. Meron pong qualification, no? Kapag halimbawa, nag-issue ka ng cheque, pero meron ka talagang intention to defraud, no? Talagang yun nga, example, nag-issue ka ng cheque, alam mong close account na to, nag-issue ka pa ng cheque, para lang makapanglamang ka, kasuhan ka, hindi lang bouncing check law, pwede kang kasuhan ng estafa. At tandaan po ninyo, ang estafa at bouncing check law, magkaibang po yan, no? Mabatas po yan. So, pwede kang kasuhan ng dalawa, estafa, bouncing check law, at the same time, sa isang transaction lang, no? So, yan po, yan ang pag-uusapan natin mamaya sa pagbabalik po ng DZRH Usapang Legal. Shout out muna tayo, magandang gabi po sa mga nanonood sa atin.
sa mga OFWs natin. Ayan, gandang gabi po. Kay Papa Will, kay Teresita Atienza, kay Nanay Connie. Good evening po, Meldy 2388. At ganun din po kay syempre yung ating mga nakikinig ngayon. Uy, si Jericho Ferrer, bakit hindi ka na makakatutok, Jericho? Nagsabi siya, naku, baka hindi daw siya makanood. Bakit? Ayan, kailangan mo ng ng free radio, no? Sige. Tignan natin. Francisco Garcia, mula po sa May Talavera, Nueva Ecija. Magandang gabi po. Si Agda Victoria. Jerry, Sumagaysay, Marilyn Tison, good evening po. Nanonood po kami sa May Barangay Batya. Tama po ba ito? Bukawe, Bulacan. Romel Livid, Mayabel, Emma Flores, Florence Regalo, nanonood na po sa Laguna. Si Emma Flores, si Florence sa Laguna, Pila Laguna. Si Emma Flores dyan sa May Santa Rosa, Laguna. Henry Dolohan, Zambales, and Marilyn Tison. Babalik po tayo lang po muna mga paalala. Dyan lamang po kayo. Ako po si Attorney Cam. Oras po natin 6 na minuto makalipas po ang alas 7 ng gabi. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corp. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plano ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Abangan this Saturday. Hi, this is Kyla Miel and you're watching Scene Zone. Growing up, I used to compete with my ate sa vocal solo pop. Sinabi ni Ross, he is a rapper. He said na, don't wait for the opportunity to come. Submitting a demo, that's AI. I don't like it. Of course, yung movie ni David Licauco and Barbie Forteza po na That Kind of Love. May nakikita pa rin akong comments na, napanood ko yung movie kaya napakinggan ko yung song. Bawat hakbang ko na magtayo, gilang ang bituin ako'y uuwi sa'yo. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Anne. At good morning.
Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and variety show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hanaw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan ang kabuhanan din palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Abangan this Saturday. Hi, this is Kyla Miel and you're watching Scene Zone. Growing up, I used to compete with my ate sa vocal solo pop na Vinny Ross. He is a rapper. He said na, don't wait for the opportunity to come. Submitting a demo that's AI. I don't like it. Of course, yung movie ni David Licauco and Barbie Forteza po na That Kind of Love. May nakikita pa rin akong comments na, napanood ko yung movie kaya napakinggan ko yung song. Bawat hakbang ko na magtayo, gilagang bitbit at bitbit ako'y uuwi sa'yo. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmones sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Sama mo si Attorney Cam, Attorney Cheryl Adami Molina. Usapang Legal. Tanggap muna po tayo ng report mula kay RH9, Tina Nolasco. COMELEC nanawagan ng tulong sa ibang mga grupo para sa mas maigting na voters education. Ang buong detalye RH9, Tina Nolasco, ibalita mo nga to. Tina? Hinimok ng Commission on Election o COMELEC ang iba pang mga grupo o sektor na tumulong at makiisa sa voters education. Sa kapiyan sa Manila Hotel, partikular na nananawagan si COMELEC Chairman George Garcia sa NAMPREL, PPCRB, Lente at iba pang stakeholder na tulungan ng komisyon na maipaalam sa publiko ang mga tamang paraan sa pagboto, hindi lamang sa nalalapit na Bangsamoro Parliamentary Election, maging BSKE, kundi maging sa 2028 elections na anya'y pinakakritikal na halalan. Ayon kay Garcia, limitado lamang kasi ang kakayahan ng COMELEC at hindi rin ito pwedeng magdikta. Pero mahalagang malaman ng publiko ang mga paraan sa pagpili ng tamang kandidato at pagtukoy sa disinformation, lalo na sa kasagsagan ng eleksyon. Nabatid na sa pinakahuling survey ng Okta Research, mula July 4 hanggang July 11, lumalabas sa 45% ng mga Pilipino ang nagsabing iboboto nila ang Robredo-Tulfo tandem, habang 42% naman ang pumili sa Duterte-Marcos tandem para sa hypothetical 2028 presidential at vice presidential match-up. Ayon sa Okta, nasa 3 percentage points na ang lamang ng Leni-Rafi tandem na unang beses mula sa serye ng kanilang survey. Sa resulta, bumaba ang bilang ng mga sumusuporta sa Duterte-Marcos tandem kumpara sa first quarter ngayong 2026. Ito si RH9, Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco. Tama, kailangan na natin ng voters education dahil sa panahon ngayon marami ng mga naglalabasan. Hindi mo na alam kung fake news, meron ng mga misinformation, disinformation, galing sa mga synthetic media. So, kailangan na yung mga Gen Z natin, sabi nga nila, woke na sila. So, you can identify dapat yung mga news na alam nating wala namang katotohanan sa meron. Kaya dapat na nakasubscribe din kayo sa mga legitimate source of information, lalong-lalo na ayan, dito po sa DZRH. Isa pang balita, Philippine Drug Enforcement Agency nagbigay pugay naman po sa isang PIDEA member na namatay po sa kasagsagan ng kanyang duty. RH23 Edwin Duque, balita mo nga to, Edwin. Attorney Cam, nagbigay ng huling pagpupugay ang Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA kay Intelligence Officer Parney Sim Dayan, isang delikadong opisyal na nag-alay ng kanyang buhay
habang ginagamparan ang kanyang tungkulin. Dinala ang labi ni Dayag sa Pidea Chapel sa National Headquarters sa Quezon City, kung saan ay nagtipon ang mga kapwa-opisyal, kasamahan, kaibigan at pagmamahal sa buhay para sa isang seremonya ng paglilibing sa libingan ng mga bayani. Ayon kay Pidea Undersecretary Sagani Neres, ang Director General, ito niya ay bilang pagkilala sa kanyang buhay, kinakatampukan ng mga katapangan, dedikasyon at walang pag-ibot na paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Ang kanyang labi ay dinala na sa Baguio City, ang kanyang bayan kung saan na siya inihatid sa kanyang huling hantungan. Sinabi ng opisyal na bilang membro ng Drug Enforcement Officers Basic Course, itong class 2024-21 class sa Nihilaya. Nasawi si Dayag, isang enkwentro laban naman sa mga armado na mapanganib ng mga suspect matapos ng isang bypass operation sa barangay Panyungan, Bungaw, Tawi-Tawi noong madaling araw ng August 9, 2026. Rich 23, Edwin Duque nagulat sa DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH23 Edwin Duque. Batiin ko lang po ang nanonood ngayon at nakikinig sa atin, syempre, yung ating pinakamamahal na Doc Ninang Salome Arinduque. Ayan, magandang gabi sa iyo. Pagbati rin po kay Meldy 2388. Good evening, Attorney Cam. Sa mga nagtatanong dun sa ating topic na may kinalaman po sa bouncing check law. Ayan, kung pwede po ba ma-invoke yung good faith, no? At sabihin natin na wala namang kami masamang intensyon Wala namang bad faith sa pag-issue ng cheque na hindi namin napondohan. So, the bad thing is, yung good faith hindi po pwede natin gamitin kapag sa kaso ng bouncing check law, kasi po ito po ay malum prohibitum, no? Ibig sabihin, itong case na ito, no? Itong mga ganitong may kinalaman sa bouncing check law, ipinagbabawal po yung mismong pag-issue ng cheque. So, pag malum prohibitum or prohibita, hindi po siya nagmamatter yung good faith. The moment na nag-issue ka ng cheque na insufficient drawn against insufficient funds, o kaya naman po drawn against dun sa mga close accounts, ayan, maaring maging liable ka po sa kasong paglabag sa anti-bouncing check law. Oops, teka lang, meron pa pala tayo. Kring-kring panalo promo! Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Klik-klik na! Nasa linya na po natin, natawagan na. Ito na yung ating winner. Kausapin na natin, alamin natin ang pangalan at saka kung taga saan siya. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po. Ano pong pangalan nila? Leralyn Velasco po. Taga saan po si Miss Leralyn Velasco? Panselo West Lingayen, Pangasinan po. Ay, kamusta po dyan sa Pangasinan? Maulan pa rin ba? Yes po, ma'am. Binahana po kami. Naku po. Hanggang saan yung baha sa inyo? Hanggang tuhod na po. Hanggang tuhod na? May flood control project ba dyan? Hindi ko po alam. Hindi mo sure. O sige, paano mo na lang nalaman itong kring-kring panalo promo natin, ha? Sa sa cellphone po, nanonood po ako ng mga live. Ayan, maraming salamat. Ready ka na ba para manalo ka ng ating cash prize? Yes po. Ayan, ang tanong, Miss Leralyn Velasco, ano ang kauna-unahong himpilan ng radyo sa Pilipinas na nag-celebrate ng kanilang 87th anniversary? DZRH po. Yan! Congratulations! Meron ka bang gustong batiin, Leralyn? Ang binabati ko na po yung mga magulang ko sa Lidsong West po kasi hiwalay po kasi. Yan lang po, ma'am. Sige, maraming salamat. And again, congratulations. Huwag mo ibababa ang telepono dahil kakausapin ka ni Don Carlos para malaman mo kung paano mo makiklaim ang iyong papremyo. Sa mga gusto sumali, punta lamang po sa DZRH News Facebook page namin. Hanapin niyo po yung
pinned post at kayo po ay mag-answer lang dun sa Google Forms natin para malaman natin kung ano yung cellphone number ninyo at baka kayo po ang maswerteng matawagan at manalo ng 500 pesos. Shoutout muna tayo bago tayo magpaalam. Magandang gabi po. Thank you so much po kay Adrian Dale Enriquez. Habol na greetings na po kay Audrey Rian pala, sorry. Audrey Rian. Na-dyslexia ako, pasensya na. Magdalena Martin. Nako, magandang gabi po. Malakas ang ulan na attorney. Watching from Tondo, Gagalangin. Nawawala daw yung connection ako, internet. At ganun din po, sabi ni Adrian Enriquez, nanonood sila sa may San Jose del Monte. Greetings po kay Zia Jenica. Sana tumila na daw po ang ulan. Dito po sa may Pasay, medyo malakas na rin po ang ulan. Joseph Sison, magandang gabi po. Nelly's Lamis ng Tanza. Marilyn Tison, good evening po. At sa lahat po ng mga nanonood, maraming salamat po. Hanapin niyo po ako sa aking TikTok account, ATTYCAM. Every Mondays, Wednesdays, and Fridays po ako po nakakasama ninyo. Ako po si Attorney Cam para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 7:31 na po ng gabi. Abangan this Saturday. Hi, this is Kyla Miel and you're watching Scene Zone. Growing up, I used to compete with my ate sa vocal solo pop na Vinny Ross. He is a rapper. He said na, don't wait for the opportunity to come. Submitting a demo that's AI. I don't like it. Of course, yung movie ni David Licauco and Barbie Forteza po na That Kind of Love. May nakikita pa rin akong comments na napanood ko yung movie kaya napakinggan ko yung bawat hakbang ko na magtayo gilang bitbit ako'y uusiyo. Alas 12 ng tanghali, dito lang